Welcome back to Hyper Geek. I'm your host, Kuya Balls nga pala. Kumusta kayo mga tol? Happy New Year. Ayan. Alam ko, medyo late na yung bati ko sa inyo, no? Late yung ating pagbabalik ngayong 2024 dahil for some reason, hindi ko alam. Nagkaroon siguro ako ng writer's slump kaya hindi ako masyado nakapagsulat ng ibang mga pwedeng itopic dito sa podcast. Pero ngayon, we're back kasi meron tayong topic na gusto ko mapag-usapan natin, no? Etong top 5 games to play with friends, or in short, top 5 co-op games natin, no? Just to jumpstart this episode, mga tol, ano ba yung naging start nitong episode na to? Actually, shoutout muna sa lahat ng mga naka-jackpot ng PS5 nung December, no? Nung nag-sale si PlayStation Asia, talaga naman dinumog yung mga PlayStation, mga stores, mga retailers natin. May mga naubusan din, no? May mga naubusan, pero may mga pinalad talaga, no? Napakarami kong nakilala na nagkaroon ng PlayStation 5 nung December at nagkaroon ng gigil lalo maglaro, no? Nagtanong sa akin ng ibang mga games kung ano pwedeng laruin at yung mga pwedeng laruin kasama sila, no? Kasama sila. Doon nag-ugat itong episode na to, mga tol. Kasi for the longest time, wala yung mga tropa ko nung college, hindi sila naglalaro ng PC at Dota. No, parang naiwan na nila yon. Pero lately, for some reason, nagkasabay-sabay silang bumili ng PlayStation 5. So sobrang kinilig ako dun sa part na yon kasi 3 silang bumili, so 4 kami. Nakabuo agad kami ng roster na 4. Parang malaleported noon, ganun. And sobrang exciting lang kasi gigil sila maglaro. No, gigil sila maglaro. Parang namura ko pa nga sila na, tangina nyo, ba't ngayon lang kayo? Tangina, ba't ngayon lang kayo? No? Ang tagal ko kayong inantay. Dito sa platform na to, which is yung sa PlayStation nga, no? Kasi dati, PC lang kami, dati sa computer shop pa kami, nung hindi pa kami graduate, nung sa computeran. Ngayon na lang, uli sila siguro nagkaroon ng free time, maglaro, and ang saya lang, no? Kasi alam ko hindi lang yun sa akin applicable, alam ko may mga tropa din kayo, baka mismo kayo, no? Kayo yung naka-jackpot ng PlayStation, at kahit hindi man PlayStation, baka mas lalo kayong naghanap ng mga kalaro, no? At gusto ko mapag-usapan natin yan dito sa Hyper Geek. Sa unang episode ng Season 2 ng Hyper Geek. Yan, pare. Top 5 games to play with friends or top 5 co-op games. Nagtanong ako sa Patreon kung ano yung mga co-op games ng mga tropa natin sa Patreon na nakasubscribe, and gusto ko silang isa-isahin, no, as we go all out to this episode. Pero disclaimer muna, etong top 5 games na to, hindi to base sa stats at sa chart kung ano talaga yung best as of now. This is merely based on the stories within the community at sa akin mismo. No, kung ano yung nabuo kong storya dun sa mga games na naranasan ko at ng mga tropa natin sa Patreon, yung mga nakasubscribe sa Patreon. Gusto kong basahin yung pinaka unang comment na listahan dito, no, na madadaan na naman din natin mamaya, no, kay Maku, pare, kay I am Maku. My personal top 5, sabi niya dito, top 5 niya is Destiny 2. Masasabi ko na isang all-time favorite namin ang utol ko laruin, need ng consideration and cooperation ng bawat isa para matapos ang raid. Mas masaya if nasa Discord kayo para mas madali mag-coms, no? Although hindi ko ito nalaro, super agree ako dito sa mga ganitong klaseng games ng kailangan ng cooperation kasi minsan pag walang cooperation, ang hirap manalo. Top 4 niya is Division 1 and 2, another looter-shooter game na kinadikan namin ng magkakapatid and pinsan. Same formula with Destiny, loot muna bago, kill lang kalaban, team wipe. Top 3 niya is Guild Wars 2. Not sure if magpo-fall to as co-op game since MMORPG siya. Isa to sa mga kumakain ng oras ko nung time na wala akong work. Yan. Tapos ang top 2 naman niya, ito I think maraming makaka-relate, Ragnarok Online. Pare, Level Up Games version, yung original, yung kailangan mag-top up daw. Ito talaga nag-introduce sa akin playing online with friends. Grabe yung feels ng game na to, lalo na kapag nananalo ka sa War of Imperion. Hindi pa uso mga voice chat before, kaya panay party chat lang. Dito ako nahasa bumilis mag-type. Siguro dahil sa trash talk to. No? Siguro dahil sa trash talk to. Yung top 1 nila, mamaya ako nababanggitin na para sorpresa. No? Si Mike Rubio naman, ang top 5 niya, ito, I think magandang panimula. Battle City, pare. Classic para sa family computer. Dito subok ang tulungan para makalayo sa levels. Pag naasar ka, barilin mo din yung kasama mo.
Hindi ko alam kung naalala nyo to at kung naabutan nyo to guys, no? Yung Battle City na nasa Nintendo pa before. Kasi, I think yung Nintendo, ang galing nila dun sa mga co-op games before, no? Couch co-op na mga games before na talagang laging 2-player. Parang hindi ata sila nag 4-player parang sa PlayStation na yun. Yung kailangan ng another extension para dumami yung slot ng controller. I think sa PlayStation yun, hindi ko sure kung meron din sa Nintendo, pero sa family computer, natatandaan ko to, maraming 2-player games doon, no? At isa na dito yung Battle City. Isa pa sa nabanggit niya mga tol ay yung Contra. Dalawa kayo lagi dito. Talon kayo ng talon, no? Metroidvania style. Classic ulit, sabi ni Mike Rubio. Instant nostalgia to pag nilalaro natin ngayon. Pero ang saya nito pag 2-player kayo, tig 30 lives kayo after mo ma-input yung Konami code. Yan, yung mga cheat na sobrang proud tayo pag alam natin kasi nakatago yan eh. Diba? Ang top 3 naman ni Mike Rubio ay Secret of Mana sa Super Nintendo. Akala ko dati single player lang to. Pero nung nabasa namin na pwede pala makontrol yung ibang character ng second player, boom! Bumilis progress namin sa RPG na to. Ang galing kasi ito lang yung RPG na may ganitong function. Tapos pwede ka pang tulugan ng another player anytime. Siguro tulungan to. Baka na-typo lang siya. Hindi ko alam na pwede palang 2-player ang Secret of Mana, no? Kasi parang alam ko isa to sa mga story-driven games before eh. Yung series of Mana na yan, di ba? Kung familiar kayo. And mamaya ko na lang din babanggitin yung kanyang top 2 and top 1 kasi nandito yun sa listahan natin. Ibigay ko yung top 5 ko, mga tol. Kasi para mas maayos yung discussion natin, gusto kong magbanggit ng mga games per genre, no? Although hindi to like super solid na classification kasi may mahahalo at mahahalo pa din. Pero I did try my best na halimbawa, kung barilan lang yung sasabihin natin. Or kung MMO tong puro parts na to. Ganon, no? Kasi ang top 5 na nasa listahan ko, tol, walang tumapat talaga eh, ay Monster Hunter. No? Name it, Monster Hunter World, Iceborne, Rise, no? Whatever, Sunbreak, sama mo na. Etong game na to for me, shout out sa mga Monster Hunter players na kaya yung solo. No, pero ako, feeling ko hindi ko magugustuhan yung Monster Hunter kung wala akong kasamang maglaro. No, kung wala akong ka-Discord, kung wala akong kasama dun sa room. No, kasi, I remember playing Monster Hunter before, ano na to eh, parang during or post-pandemic, 2021 ba to? Nagsunog kami ng 100 oras sa Monster Hunter ng January lang. Monster Hunter World. That's the first time na nalaro ko yung Monster Hunter World before. 4 kami at tangina. Sobrang saya. And I can say na napakahirap ng game mag-isa, lalo na kung hindi ka ganun kagaling at hindi ka ganun ka-patient mampatay yung monster. For me, gumanda tong Monster Hunter kasi may mga tropa akong kasama mag-hunt. Bumibilis yung laro. No? At iba-iba yung role namin. May naka-hunting horn, may naka-dual blades na parang you can consider them as agi-type kasi ang bilis umatake. Tapos may mga naka-long sword or great sword. At ako yung isang naka-kinsek blade. Ayun, pare. Kane Highwind style, Dragoon sa Final Fantasy ang peg ko dito sa Monster Hunter na to. Napakalupit niya kasi lately, ito rin yung napagkasunduan namin magtotropa na laruin, which is yung Monster Hunter Rise na nirelease last year. Ang sarap niya sa pakiramdam. No, lalo na pagkasama mo yung tropa mo. Mag-hunt ka ng ganito katagal. Alam ko sa Rise parang kaya yung Monster ride mag-isa. Kasi sa World parang sobrang tagal eh. 20 minutes or 30 minutes minimum. Depende kung anong gamit mong weapon. Pero dito sa Rise, I think kaya mag-hunt mag-isa. Pero mas masaya siya pag may mga tropa, pare. Pag may kasama ka maglaro. No? 4 na player lang kayo dito. Galing. Galing ganda, no? Excited ako dun sa bagong lalabas na Monster Hunter this 2025. No? Alam ko may bagong in-announce na Monster Hunter. Wilds ba? Alam ko Wilds yun. Basta letter W din yun. Basta yung disyerto yung trailer. Forgot the term. Pero may bagong lalabas na Monster Hunter. No? Sana matapos namin tong Rise at Sunbreak before that. Para malaro din namin yun ng maayos or ng kompleto. No? Kasi hindi pa kami tapos ngayon. Nasa high rank pa lang kami. Ang hirap eh. May mga naiiwan so kailangan ulitin yung ibang quest. Ito yung top 5 ko pare. Monster Hunter, no? Magbabanggit din tayo dito ng mga special mention na I think ka-genre, no? Gusto ko ipasok dito yung Ghost of Tsushima Legends. Pare, ito.
Ang ina pare, ang lupit na tong game na to. Napakalupit. Isipin mo yung AAA game na samurai game ng Ghost of Tsushima, ginawa mo multiplayer. Solid. Solid pare. Pag magsusurvival kami, magsusurvival kayo dito sa mode na to, nakaka-addict siya. No, kasi lahat ng concept ni Jin Sakai nandito sa game na to. Nandun yung repetitiveness pag nag-grind ka sa survival, may 4 na class, hunter, assassin, samurai, at saka Ronin, no, yung nag-heal. Balanse siya kung kailangan yung ganapan lahat ng players. Bakit ko siya nilagay sa top 5 mga tol? Kasi ito rin yung isa sa nabanggit ni Mako kanina na kailangan ng coordination. Same with Monster Hunter. Pag wala kayong coordination, ang hirap manalo. No, ang hirap manalo. Ibalik ko ng konti dun sa Monster Hunter kasi lalo papunta dun sa Iceborne na part ng Monster Hunter. May mga monster ka na kailangan mong banatan on a certain level or na certain mechanic para matalo mo. Kundi one hit ka. No? May ganon si Alatreon, may ganon si Behemoth ng Final Fantasy collaboration with Monster Hunter. At meron din ganon feeling ko sa Rise, magkakaroon din. No? Hindi, wala pa lang din kaming ganon sa part na yon. Pero kailangan di kayo basta-basta mamamatay kasi may number of chance lang yun na pwedeng mamatay. No? Laging twice ata, depende kung may feline safeguard ka. Balik ko lang konti sa Monster Hunter, sorry. Isa rin sa magandang part nun ay nabuhay yung Monster Hunter World. Siguro dahil na rin sa announcement nung makabagong Monster Hunter. Pero nakakapagtaka lang na ang daming player ng World than Rise kahit na mas latest yung Rise. So, ang gandang pag-usapan nun siguro on another episode regarding Monster Hunter Rise versus Monster Hunter World. Ano ba nangyari? Pros and cons, anong mas maganda, ano yung kaibahan. Pag-usapan natin yung sa ibang episode. No? Pero, going back sa Ghost of Tsushima Legends, pare, ang sarap niya laruin. Meron pang story mode dito sa Legends na to na parang hindi mo siya malalaro kung hindi ka makikipag-coordinate dun sa kasama mo or kung wala kayong coordination. Kasi pwede siyang mamatay agad. Napakalupit ng game na to na Legends. Sa parang habang nilalaro ko siya, although na-plot ko na yung pinaka-base game ng Ghost of Tsushima, parang nagkakaroon ako ng bruise ko na gusto ko siyang laruin ulit. No, sa PlayStation 4 at PlayStation 5, available to. Libre siya sa PS Plus. Isa sa mga special mention ko din, under this top 5 ko, no, ay yung Elden Ring. Game of the Year 2022, pare. And Souls game siya na may option ng multiplayer. Pare, feeling ko hindi ko magugustuhan tong Elden Ring as much as I want to kung wala akong kalaro. O kung hindi ko to nalaro kasama ng ibang mga naglalaro din during that time. Kasi sobrang hirap nitong game na to kung mag-isa ka. Lalo na kapag blind playthrough na hindi ka nag-guide. Kasi wala talagang dito walang guide. Bahala ako sa kapupunta. Ganoon naman ang mga Souls game di ba? Although this is my first Souls game, na-enjoy ko siya pare. Kasi may mga kalaro ko kasama. That time, 2 lang yung pwede mo kasama, so 3 lang kayo. Pwedeng maging 4 yung isa kalaban. No? Kulay pula siya. Ngayon, parang sinearch ko, pwede na ata 4 players. Not sure lang, pero enjoy na to, pare. Isipin mo yun, Souls game na multiplayer. Mahirap siyang ipaliwanag sa inyo kasi ang hirap nung game. Pero kapag lagi ako nasa range yan meron akong Loretta's bow. Tapos nag-i-spam ako sa malayo. Kasi yung iba, ang gagaling mag-dodge, magpapari. Kinakalaban nila lahat sila, yung mga kalaban doon. Galing. Sasamon ka nila. Sarap. Sarap ng game na to. Mga nakalaro ko dito before, sila Master Raiji, si Denden, si Justin. Napakaraming tao pa, no? Si Mako din, no? Nakalaro ko dito sa Elden Ring na to na I think isa siya sa best moment ko na co-op game sa PlayStation. Lupet, pare. Elden Ring. I think kahit ngayon, kahit mag-isa ka sa Elden Ring, yung PvP, alam ko may mga addict sa PvP dito, yung nasa bilog lang sila, tapos mag-aantay sila ng kalaban, sasamon sila. Yung 1v1 kay Malenia na sumikat. Aside dun sa pinaka-base game ng Elden Ring na solo ka, sumikat din talaga tong multiplayer ng Elden Ring, yung co-op ng Elden Ring, no? So, special mention ko to, pare, sa top 5 na to. Punta tayo sa top 4.
Regarding sa top 4 ko guys, ibabato ko na ng mabilis no kasi ang nakalagay dito ay Left 4 Dead 1 and 2 pare. Binuo ko na no? As a series na buo. Kasi sa lahat ng barilan, alam ko nandito yung Counter-Strike na nauwi sa CSGO. Pero iba yung concept ng Left 4 Dead pare. Lalo na nung nilabas siya, yung gigil namin laruin to. No, yung pwede ka nang manghampas ng frying pan sa mga zombie, pwede ka nang manapak, pwede ka mag flamethrower, baseball bat. Kahit expert mode. Tapos may maiiwan na pilay, tatawanan mo, putang ina pare. Super solid. No? Alam ko andito yung top 4 ni Mike Rubio na Contra, top 5 ni Mako na Destiny 2, yung Division 1 and 2. Andito lahat yon under this umbrella na FPS at barilan. Pare. Pero yung the best for me na hindi ko malilimutan na talagang masarap laruin when it comes to playing with friends. Left 4 Dead. Pare. 1 and 2. No? Lalo yung 1 talaga, nung una siyang na-introduce. Ang hirap bumuo ng 4 na player sa wala pang online nun Nga pa online. Hirap bumuo ng 4 na player sa PChan o sa computer shop. Pero makabuo ka lang minsan ng 3, 2, tas AI na iba. Iba yung kaba pag may tank. Iba yung kaba pag tarantado ka tapos babarilin mo yung witch sa sarili mo tapos tatakbo ka. Mapas lang sila yung tropa mo ng witch pare. Sobrang yan. Memorable yun for me. Kaya ngayon, kahit na hindi ko alam kung tamang term yung laos, no? Pero kahit luma na yung Left 4 Dead, binili ko pa rin siya sa Steam. Habang hoping na may maglalaro din, makakasama ako, makakapaglaro ako. Left 4 Dead 2 din as well. Kasi every time nagsisale yung Steam, mura to parang wala pa 100. No? So hopefully, no, sa mga nakakapakinig at di pa na-try yung Left 4 Dead na zombie game na FPS, hopefully matry nyo din siya. Kasi may story mode din to guys. Run or shoot. Run or shoot, sabi ni Luis ganun sa 1. Both! Sabi ni alam mo tayong pangalan pero yung matanda na parang ex-military. Lupit doon, pare. Tapos yung hunter na nakakagulat. Tapos yung smoker na nandidila. Ay wala talaga, kailangan mo ng cooperation. Ang hirap pag hindi mo kausap yung kalaro mo. Same thing sa binabanggit ni Mako kanina na cooperation na kailangan. No, kaya ang lupit nito no, nagkaroon to sa Steam Nakaka-addict talaga. Adrenaline rush, no? Napakasarap na game to play with friends. Left 4 Dead. Under this umbrella, aside sa mga nabanggit ko, syempre, nandun yung Counter-Strike, no? Valorant. Valorant. Nagkaroon din ako ng specific era sa buhay ko, sa buhay namin na magtotropa na naglalaro kami ng Valorant. Ang tagal din nun, although hindi ako gumaling. Sobrang nag-enjoy din ako. No? Tamang line up kay Cyper. Tamang prepare for Hellfire kay Brimstone. Diba? Ang dami, lupit. Mapapag-geek out ka kasi ang ganda ng art style ng Valorant. No? Sobrang saludo din sa Riot kasi napaka-present nila dito sa Pilipinas when it comes to promoting their games. Kahit sa LoL at sa Valorant, daman-dama mo sila every convention. Galing. Valorant, no? Lalo nang lumabas si Neon. Sobrang sarap sa pakiramdam. Kasi lightning element si Neon, guys. Alam niyo naman, meron akong soft spot sa mga lightning element. So, easily naging paborito ko siya. No? Tapos nung kinosplay pa siya ni Chares, solid, pare. Ganda. Hindi ka lupit nung game na to, Valorant. No? Ang dami kong nakalaro sa Valorant when it comes to online friends, high school friends, college friends as well, kahit na saglit lang. Ang dami nagpabalik sa mga players dito dahil sa Valorant na to. No? I think hanggang ngayon, buhay itong game na to. Ang dami ng agent ngayon. Pero yung last na naabutan kong season, ano bang last na nun? Ang last yata na agent nun ay yung may tubig. Limutan ko na yung pangalan niya, pero yung may tubig. Hindi ko na lang din siya naaral. Pero yun, ganda nito. No? Valorant. Lalo nitong mga barilan na to. Ang dami pa under this umbrella na mga lumang game, gaya ng Warak, ng SF, ng Crossfire. It's, lalo na pag barilan talaga, sobrang nakaka-addict laruin sa computeran, sa computer shop. So, marami ako siguradong hindi nabanggit dito. Pero, under that umbrella, when it comes to FPS,
Super solid, pare. At yung top ko dito na talagang when it comes to gameplay and overall, replayability and all, Left 4 Dead 1 and 2. Pare. Punta ako ng mabilis, no? Gusto kong i-special mention naman itong mga RTS games. Kasi ito yung top 4 naman ni Jeff Bahilot, no? Red Alert and Yuri's Revenge. Puta na, pare. Hindi lang to, no? Dami memory dito. Hindi ko alam kung dito ko ba, hindi naman dito, pero nakilala mo na si Tanya. May mga cutscene na dun sa game na to. Nandito si Yuri. No? Ewan ko nanonood kayo ng ganun. Napakalupit nito ang RTS na to na Red Alert, lalo dun sa Yuri's Revenge. Gear of Reporting. Napaka-memorable na to. Hindi ko to nalaro with friends. Lagi lang akong AI kasi pang ano ko to eh. Pampatay oras na laro. Ganon. And nilalaro ko kasi siya sa bahay. Hindi ko sure. Parang siguro RNG lang din na wala akong tropa na nahilig dito sa ganitong game. Kaya wala rin ako nakausap. Pero ang mahilig dito ay ako at yung kuya ko. Isa lang naman kami na computer. So, story mode ang ginagawa namin dito. Pero I can vouch. Kasi talagang nakaka-addict to. Hindi lang to When it comes to RTS, ano pa ba? Battle Realms. Tama ba? RTS pa yun? Ano pa ba? Maraming RTS before. Real-time strategy na game na talagang nakaka-addict din, no? Top 2 naman to, yung Mike Rubio. Imagine that, guys. Red Alert and Yuri's Revenge. Super solid. Meron ba? Generals, yun. Isa pa, no? Ano pa ba? RTS. Marami pa under this umbrella, no? Ngayon, as we move forward dito sa top 3 na babanggitin ko, hindi ko sure kung marami makaka-relate sa inyo dito kasi lumang game na to. Lumang game to. Computer shop memories to. At ang tinutukoy ko mga tol ay yung Warcraft 3. Yan. Pare. Etong game na to, wala pang usapan Dota mga tol, no? Pero yung Warcraft 3, sa dami ng mapa, kahit yung base game nila, same thing as well. RTS, nabanggit ko kanina. Yung gagawa ka ng base, human, orc, nightmare, or night elf, tsaka undead. Diba? Napaka-memorable, pare. Labas na natin yung story mode na pagkalupit-lupit. Na story ni Arthas, ni Muradin Bronzebeard. Just the base game itself. Nakaka-addict na eh. No, huwag ka mag-read is good. Huwag ka mag-who's your daddy. Damahin mo yung insane na AI. Ang hirap, boy. Meron silang napakabilis na paggawa ng mga building. Lalo na kapag all I see is dead people ka na cheat. Kita mo, ang bilis nilang gumawa ng building dito. Isa sa mga malupit na co-op game for me. Kasi hindi na lang yun na hinto doon sa base game, pare. Tumawid siya sa mga mapa outside Warcraft 3. Outside Frozen Throne. Ano yun? Mapa TD. X-Hero Siege. Mumu Town. Skibby's Castle. Ano pa? Fight of Characters. Pare. Dami. Ang dami. Yung mga mapa na to na dina-download before na custom map, dito yun lahat. Sa Warcraft 3. Meron pang parang medyo bastos ata yung Sex Wars. Hindi ko alam kung yun yung pero hindi bastos yung gameplay. Parang yung concept nung game na yan. Pero inside Warcraft 3, napakarami mong pwedeng laruin. Lalo yung mga tower defense na yan. Green TD. Tama ba? Green TD. Napakarami. Tower defense. Tropical Tower ba yun? Basta TTW. Yan. Pare. Warcraft 3. O kahit sa panahon ng wala pang Garena. Doon pa lang tayo. Mag-usap tayo sa loob ng komputeran lang. Doon pa lang eh. No? Naalala ko doon, kasagsagan ng kabataan ko after naming hindi pa nag-aalmusal, rather diretso kami sa pisihan, no? Yung bantay ng pisihan nagkakamot pa ng mata, nagbubukas na ng computer kasi alas 7, alas 8 nakapila na kami sa labas kasi ito agad. Ayaw pa nga namin before ng mga games na magkakalabang kami kaya lagi kami tower defense. Ganon kami, no? At talagang alam ko may memory ako na hindi ko natapos yung mapa TD kasi lagi kami natatalo sa dulo kapag air na yung lalabas sa kulang yung red alert. Hindi ko natapos yun nang walang cheat.
Oo, lagi kaming talo doon. Pero ilang beses kami nag-ulit-ulit doon and every time namin siyang nilalaro, napakasaya. No? Lumilipad yung oras. Lumilipad yung oras. Labas pa to sa Dota, labas pa to sa mga games na nagustuhan natin before. Dare, itong Warcraft talaga. Tsaka yung Frozen Throne. Napaka-solid ng game na to. Actually, top 5 to ni Jeff Bahilot, pare. May binanggit siya dito. Hindi ko alam kung mapa din to, pero War Chaser ng Warcraft, ang banggit niya dito. Bali, ang concept niya is may mga hero na iba-iba yung skills compared sa mga orig skills nila. 4-man kami palagi noon, masyadong mahaba pag in-explain ko pa. Sabi niya ganon. No? So, message mo ako kung gusto mo ng explanation. Pero, chinek ko dito parang may ano rin, parang may mapa na isang gilid yun. Hindi ko alam kung tower defense to, Jeff, no? Pero, you can correct me if I'm wrong. Isa pa to sa natatandaan ko, mga tol. Aside dun sa Mumu Town, di ba yung X-Zero Siege na 4 yung gate dun? Di ba? Tapos every gate may 2 hero nasa sali na kapag 1, 2, 3, 4, 8 heroes yung pwedeng sumali. So kapag may nabukas na player, may isang gate na bubukas. Ang solid nung concept na yun, guys. Mirana Wars, Pudge Wars, yan, dyan na yun. Dyan na nauso yun, no? Napakadaming mapa sa custom map ng Warcraft 3 na I can consider the best. Hindi na yun natapos sa Dota 1, sa Warcraft 3. Nagkaroon din ng mga ganong klaseng custom map sa Dota 2. Nagkaroon din ng ganong klase, guys. Super solid. Super solid na part ng RTS. And sa pagkabuuan ng Warcraft 3, yung game na yon, Warcraft 3, pare. Ngayon, gusto ko itawid dito sa top 2 ko. Walang nagbanggit din sa Patreon. Pero ibato ko na ng mabilis, no? GTA 5. Online. Boys. Grabe to. Di ko alam kung naabutan nyo to, pero nung panahon ng GTA 5 sa PS3, hindi kailangan ng PS Plus para makapag-online ka. That time, sobrang lupit. Lahat. Mind-blowing for me. Bakit? Yun yung unang GTA 5 ko eh. Imagine nyo yung lawak ng GTA 5. Wala pang heist noon that time. Kaya mo lang gawin yung mga mission na mag-aantay ka sa waiting loading screen. Tapos antay mo may pumapasok. Mga may level 560, 9999, 999, ganyan. Tapos ako level 12. Ganyan. Napakalupit. Para isipin mo yung gameplay ng GTA 5. Yung freedom ng GTA 5. Ipinasok sa multiplayer. Tapos libre. Sa PS3, putang ina pare. PS3 pa lang yun ha. Yung tumatambay kami sa labas nung auto shop. No, nagkaroon din before ng GTA 5 Philippines. Nung kasagsagan ng PS3. Walang nag-uusap doon ha. Kasi wala pang voice nun. O baka wala lang din talaga akong headset para makakonect. Chat-chat lang. Pero nagpapakiramdaman. Nagpapatayan. Nag-aabangan. Nagpipikunan. Kasi malayo pa lang. Binabaril na ng AK. Pag nagkapikunan. Lupit pare, GTA. Apaka solid na to kasi hindi na lang to natapos sa PS3. Nagkaroon sa Steam, nagkaroon sa PC, sa Epic Games, nagkaroon sa PS4, nagkaroon sa PS5. Hanggang ngayon, may mga update. Hanggang ngayon, may heist. At ito yung isa sa mga highlight kasi parang every console pinasok ko pa rin yung GTA 5 online. Yung roleplay. Pare, ito na yung buong pagkatao mo. Iko-commit mo dun sa character mo. Magbo-voice acting ka through that character. Iro-roleplay mo kung sino yung tao, mismo ikaw, dun sa roleplay. Sa 5M, sa GTA 5. That time nung naranasan ko to, nagkaroon ako ng panibagong perspective sa GTA 5 kasi merong ang ibang community na sakop tong GTA 5. No? Hindi ko sure kung parang hindi naman siya illegal pero bago mo ma-access kasi yung roleplay, kailangan mo rin ng legitimate copy ng game. So parang hindi mo siya pwedeng ma-pirate. Hindi ko sure no, pero alam ko kailangan nakakonect siya sa Epic Games and then 5M tas roleplay. Diretso. Hanggang ngayon, may mga nagro-roleplay, mga tol, GTA 5. At I think sa ngayon, kaya na-late yung GTA 6. Kasi hanggang ngayon, may naglalaro ng GTA 5 na pagkakakitaan.
one of the best Rockstar games na yung iba na umay na kasi hanggang ngayon merong remaster nung GTA 5. And I cannot blame them, lalo dun sa mga first time nila mag GTA 5 kasi tatagal ka talaga. Kakainin ka nung game na to. All the hype for me sa GTA 5 and I'm super excited kung ano yung pwedeng mangyari sa GTA 6, guys. No? Under dito sa top 2 na to, gusto ko magbigay ng special mention doon naman sa mga co-op games or couch co-op games. Gaya ng It Takes Two, pare, ito yung top 2 ni Jeff. Sabi niya dito sa wakas, may bagong entry. Kung may jowa, asawa na kayo, laruin nyo to. Sobrang worth it ng time. Bagay sa kanya yung title na Game of the Year. Sadly, hindi ko pa ito nalalaro kasi walang kayang mag-commit dito sa bahay na tropa na nakasama na maglaro dito sa It Takes Two. Sayang lang kasi hindi na siya libre sa ngayon, nawala siya sa PlayStation Plus library. So, sa mga nakaabot dito sa game na to, although umabot ako sa chapter 2, doon sa lagari na yung kalaban, no? May napilit ko yung kapatid kong babae makapaglaro ng konti. And hindi ko siya kasi natapos, sobrang sayang, pero sana malaro ko to one of these days. Ito, isa rin magandang banggitin, yung A Way Out. Isa rin sa mga laro na hindi ko na-try, pero I heard na maganda daw tong game na to. And one of the OGs pare na ni-remake din. CTR. Crash Team Racing. No? Napaka lupit na tong game na to, and lalo na sa mga OG PS1 players, makaka-relate kayo dito, lalo na nung couch co-op time. No? Ngayon kasi alam ko pwede na multiplayer PS4 version. Di lang yon, marami pa. Crash Bash, pare. Ano naman, 4 players din yon before. No, yung lumang game ng Crash Bash, and napakarami pa. No? Napakarami pa ang co-op games. Pwede natin dito ipasok yung Fall Guys. Yan, Fall Guys na talagang nalaro ko kasama mga tropa ni DP1 tsaka ni Jazz sa The Game Silog Show. Nung time na libre yung Fall Guys, enjoy talaga, no? Meron akong gustong laruin na co-op game din, hindi pa lang din na-try, yung Party Animals na nirelease last year. Wala lang kalaro din eh, pero sobrang cute niya nung nirelease yung trailer. Gusto ko siyang malaro, no? Hopefully matry ko siya, maingganyo ko yung ibang mga tropa at yung iba din sa community na malaro yung ano na yan, pare. Game na yan, yung Party Animal. Ang cute doon, para ka nagbubugbugan. Para siyang Fall Guys na mas pinakute. No? Kasi mga hayop kayo doon na may wrestling, tapos naghihilahan ng collar. Sobrang lupet, nakakatawa siya. Doon pa lang sa mga gameplay ng ibang tao na nakikita ko sa ibang platform. Ngayon, bago ako magpunta sa top 1, so I think papunta na tayo sa top 1, banggitin ko lang yung ibang mga special mention nila, gaya dito sa top 2 ni Maku, na top 3 naman ni Jeff ay yung Ragnarok Online. No? Sabi ni Jeff dito, ito yung game na ang dami kong naging barkada kahit malayong lugar. At ito din yung pinaka nagustuhan kong game. Sa load lang ako gumastos, hindi ako boy PHP o boy peso siguro. Hindi siya nag-top up para sa armor siguro, doon lang sa paglalaro. Kasi ako mga tol, ako yung tipo na naka-backseat sa Ragnarok Online, lalo yung OG. Wala akong wala akong top up at pipiliin ko yung laro na walang bayad. Kasi wala rin akong pang top up, no? Hindi rin ako nagkaroon ng ganong brusko na makapaglaro ng Ragnarok kasi ang hirap niya intindihan for me. Ang time na yon, nakikita ko iba yung controls sa alt controls. Na parang control Z, control X, control C, iba pa yung alt C, alt X, alt C, 'di ba? Maraming control yung Ragnarok. So parang that time nakita ko na parang mahirap siyang aralin, at the same time nakita ko na mahal siyang laruin nga, no? Kuya ko yung mga tropa ng kuya ko, rather yung naglalaro doon. Sama rin natin kuya ko nung time na yon, pero lagi ako lagi akong entice pag nanonood ako. Na pag may malakas na mamaw na nag-aasura strike, tapos yung iba ganun, yung yung pag may namamatay, tapos may nagle-level up, ganun. Napakaganda ng art style ng Ragnarok, guys. Na parang kahit di ko siya nalaro, yung level ng respect ko dito sa game na to, hindi nawala. No, hindi nawala. Nandun yung kagustuhan ko na laruin siya all throughout, yung laruin siya
aralin siya kahit papano. Kaya lang, noong time na wala nang bayad, yung mga private server na, wala na akong kasabay maglaro. No? So, hindi ko talaga siya totally na experience. Pero, grabe yung hype na to ng Ragnarok. Isa to sa if I can say this, no? Isa to sa mga nag-spark talaga ng computer shop life natin. Kung hindi man ako, kasama ng mga kaedad ko, yung mga kuya nating nasa panahon ng Ragnarok na talagang yung ganito na umupo sa pisihan, mga tol. Nakataas na yung tuhod. Tapos, nakaganyan na maglaro sa pisihan. Sobrang lupit, no, pare. So, respeto sa mga nakaabot dito sa Ragnarok Online na to, no? Dito nagsimula lahat ng grind natin sa ibang mga MMORPG. Napakalupit. When it comes to MMO, guys, ito yung last na special mention natin bago ako tumawid sa top 1 na babanggitin ko, no? Kasi alam ko, when it comes to MMO, napakarami yung pwedeng masabi. Unahin ko na yung Run Online. Diba? Andyan ang Kabal. Andyan yung RF. Andyan yung Ragnarok na nabanggit ko, no? At marami pang iba. Kasi itong MMO, magko-commit ka talaga dito ng oras. And for me, ang napili kong MMO, a special mention, ay yung Run Online talaga. Alam ko, mahirap magpa-level, lalo dun sa OG na Run Online, pero that time, siguro as a geek myself, sobrang appealing sa akin ng art style ng Run Online. Pipili ka sa 4 na class. 4 pa lang dati. Archer, Shaman, Brawler, Swordsman. Pipili ka ng school. Sa Mugsto. Sa Ateneo, sa Lasal, sa UP. Hindi ko alam kung ganun yan, no? Pero Lasal ay yung Sacred Gate, Mystic Peak, yung Blue, Ateneo, tapos yung UP, Phoenix, Bulan. Hindi ko alam kung accurate yun, pero ganun yung tingin ko dun dati. And lagi ako Mystic Peak kasi gusto ko yung Blue. And dito ka magkakatalo ng tropa mo kung anong uniform yung gagamitin. Kasi pwede nga niya i-PK pag magkaiba kayo ng eskwelahan. Meron din ditong war. Nakalimutan ko yung tawag. Guild War ba? Tama ba? Hindi. Clan War, rather. Clan War. Yan. Napakalupet. So, alam ko lahat tayo pumili ng kanya-kanyang MMO na pagsusunugan ng oras noon. At napakarami niyan. Tantra. Di ba? Dami niyan, pare. And sa ngayon, di ko sure kung buhay pa din yung ibang MMO na naka-adika natin. Pero alam ko, yung Run Online, buhay pa din. Gumawa si Sinyo ng yoga run ba yun? Tapos si Juniboy naman Giyang Run Online, mga ganun. Hindi ko alam kung active pa rin yun ngayon, pero I'm sure merong private server ng Run Online sa ngayon na gumagana pa din. Pare, lupit yan. Punta na tayo sa top 1, and that was a necessary pause. Huminto ako kasi sa lahat ng nabanggit kong games, guys, I think ito yung masasabi kong top 1, no? Top 1 when it comes to cooperation, top 1 when it comes to enjoyment, when it comes to years pass by, when it comes to continuity, when it comes to the learnings as well. Ang top 1 na sinasabi ko dito, mga tol, ay yung Dota. Yan, pare. Dota 1 at Dota 2. No? Itong Dota, I can say, na top 1 ko to, na Dota, na co-op game. Kasi dito nabuo yung tropahan namin. Dito nabuo yung ibang mga tropahan na masasabi kong solido. No, masasabi ko na hanggang ngayon mga naging kapatid ko sa buhay. Mga nakasama ko sa buhay na masasabi kong totoong tao na hindi bumitaw. Na hindi basta-basta nawawala. No? Alam ko may mga klase kayong gantong tropa na naging busy na kasi kinasal. Naging busy na kasi nag-abroad. Naging busy na kasi hindi na nakakapasok ng Discord. Lalo sa usapang Dota 2. Pero alam ko, lalo sa mga tropa natin na nakakapaglaro ng Dota, nung mga nag-aaral kayo sa eskwela, hanggang ngayon, nabuhay yung scene ng Dota, namigay ng Arcana, iba. Iba yung pakiramdam. Talagang, nandun yung pakiramdam na every game kang dapat marunong mag-adjust. Every game dapat iba yung galaw mo. Nandun yung trash talk, nandun yung giggle, nandun yung hindi ka makatulog pag talo kayo.
nandun yung bonding hanggang alas 4 ng madaling araw, hanggang alas 5, hanggang umagahin sa computeran. Tas eskwela na pagtapos. Pare, itong Dota, napakaraming binuo nito na tropa. Napakaraming tao, lalaki, mapababae, din na naglalaro ng Dota na nasanay sa asaran. Hindi na naging pikon kasi na nababad sa trash talk ng Dota. Now, it can be a good thing or a bad thing. Depende sa kung paano nyo siya tinake before. Pero dito tayo nahasa no? Kaya yung mga feeling ko yung mga kaedad o yung mga kasabayan ko na naglaro ng Dota, when it comes to jokes at asaran, hindi ganun kapikon. No? Kasi, putang ina, nasanay sa Dota, pare. Dito din ako, lumutong magmura. No? Hindi ito para para too proud to have this vulgar attitude. Pero, iba yung Dota, pare. Iba yung naging upbringing niya. Lalo dun sa tropang mga nabuo niya. Dahil, hanggang ngayon, tol, dito at dito kami hinahatak ng game na to. No? Hindi ko masabi na Dota is dead kahit na napakarami ng lumabas na MOBA games. Gayon. Kasi buhay pa din eh. Buhay pa din. Buhay pa din, pare. No? And hindi mawawala yon yung love na yon ng dito sa Dota for me. Kasi siya, naging summary siya ng gaming life ko. Naging summary siya ng co-op game life ko. Pare na hindi ito mawawala. Kada taon, binabalikan, mula nung bata, mula Dota 1, mula sa mga mapa, sa Warcraft 3. Hindi nawala yung Dota, pare. Andyan si Lina, si Benchful, si Venomancer. Kahit yung mga pangalan nila sa one before, si Rikimaru, diba? Si Trasex, si Akasha. Naka-engrave yan pare sa akin. No? And I'm proud. Kahit banu ako, kahit mababa MMR ko, at hindi na ako masyadong nakakapaglaro ngayon, utang ina pare. Kaya batuhan mo ko, batuhan nyo kami ng usapang Dota. Pag may alak, aabot tayo ng umaga. Ito rin yung top 1 na laro ni Jeff. Sabi niya dito, Dota 1 and 2. May kasama pang drum roll nang dahil sa larong to, 2 beses ako sa 4th year high school. Ito din, nagturo sa akin bang trash talk ng malala. Naging source of income ko din to. Nakikipagpustahan kami. Putang ina. Dota 2, sa sobrang toxic na mga naglalaro nito, kahit mura ng ibang lengguwahe, gusto mo aralin para matrash talk mo kalaban nyo. Pero sobrang enjoy pagkasama mo mga barkada mo, kahit losing streak na kayo. Totoo. No, totoo to. Sabi naman ni Maku, top 1, Dota 2. Walang tatalo na game na to pagdating sa co-op para sa akin. Ito yung game na need ng cooperation ng 5 members sa team. Need ng proper comms via in-game voice or sa Discord. Atong game na to yung bonding game namin magkakapatid at pinsan. Pinsan pare, nasama niya, no? Ito yung game na toxic yung mga tao ay nakaka-stress pero binabalikan-balikan pa din. Kasi at the end of the day pare, kahit tinatrash talk mo yung kalaban mo, minumura mo ng todo, after noon, pag nabasag yung tore, wala na. Wala na. Depende kung panalo ka, or talo ka, gigil ka, or masarap kang matutulog. Hindi ko alam. Alam ko may mga mali doon. Hindi yun dapat justify, no? Pero, tayo na naging part siya ng experience eh. Noong mga time na yun, lahat tayo kupal, lahat tayo gigil. No? Kahit na doon sa mga part sa computeran. Kasi, hindi naman kami umabot sa nakabala kami na ibang tao. Kami lang din yung nagtatrastukan doon sa computeran, no? Huling part na babanatan ko dito ay yung joke na binanat sa akin ng tropa ko doon sa Dota episode natin dito sa Hyper Geek Season 1. Na kapag nag-sben ako, boys, yung God strength ko may voice acting. Butang ina. Sumisigaw ako. Tangina. Naririnig dun sa kabilang kwarto ng kalaban, pare. So, wala. Dalan-dala ko yun hanggang ngayon. One of the best computer shop experience memories ko yun. Lalo na pag nag-sben ako, dagger in, banat, wala pang echo saber no, MOM pa lang. Putang ina, pare. Super solid. Siguro, as we go towards the finale of this episode, gusto ko itanong sa inyo, guys, kung ano yung pakiramdam
kapag naglalaro ka, kasama yung tropa nyo, versus sa naglalaro ka lang mag-isa. No? Kasi, gusto kong basahin yung isang comment dito ni Maku. No? Sabi niya, okay maglaro ng solo. Tamang chill lang. Pero mas masarap pa din maglaro ng mga games na may kasama ka. May kasabay kang sisigaw kapag nakapag 5-man chrono ka. May sisigaw at magagalit sa'yo kapag hindi ka bumili ng BKB. Tapos sasagutin mo, nasa C server tayo, Southeast Asia. Hindi ka bumibili ng BKB, hindi bumibili ng BKB mga carry dito. No? Sa Dota to. Pare, no? And I can agree. Kasi, guys, kahit na alam ko for the most part sa mga console players dito na solo gamers, ang sarap maglaro mag-isa. When it comes to playing Final Fantasy games, when it comes to playing those story-driven games na talagang naaantig yung puso natin. Pero kapag may mga tao na tumatawid dun sa hobby mo, pag may mga tropa na na-acknowledge nila yung paglalaro at sinasamahan ka maglaro hanggang umaga, utang ina, iba yung banding nun. Iba yung banding nun, pare. Nagsimula tayo sa Dota, natawid ng LOL, natawid ng Wild Rift, natawid ng ML, at marami pang ibang games ngayon sa mobile games na for the most part, alam ko yung mga mobile gamers natin na tropa, kahit yung mga adulting players natin na nagmo-mobile game, nasa kakakunting oras nila, nakakapaglaro sila, may makita silang online, i-invite nila, kasama na nila, nagiging ugat ng banding. I can say unmatched yun. Unmatched yung ganong klaseng pakiramdam, pare. Yung pakiramdam na yun na kahit yung tropa mo na yun, or kahit hindi mo kilala, nakalaro mo ng isang beses, tumatatak sa'yo. Yung kasama mo mag-hunt na tinulungan ka, binigyan ka ng item sa run online, tumatatak yun sa'yo. Iba yung pakiramdam ng naglalaro ka mag-isa, pero memorable yung pakiramdam ng mga games na meron kang kasamang naglalaro. May mga sinusunog kang gabi, nakasama yung mga tropa mo, ibang tao, at yung mga tao na makukonsider mong naging kaibigan mo, naging kapatid mo sa mga laro. Pare, napaka solid na experience mo. So, ang sarap. Ang sarap pag-usapan nitong co-op games, top 5 games to play with friends. Let me know as well kung meron akong hindi nabanggit na gusto nyo i-highlight dito sa episode na to. Habang binagit ko yun, dami pumasok sa akin, gaya ng Rules of Survival, Rakion, Crazy Cart, no? Napakarami pa. Pero for me, I would like to know as well kung ano yung mga games na nilaro nyo, top 5 games nyo, na nilalaro kasama ang friends or kung tropa nyo, at gusto nyo i-try as well, no? Comment nyo kung saan nyo man to napapakinggan. No? Basahin natin yan sa mga susunod na episode, no? Kasi isasama ko na rin yan sa mga upcoming episodes natin para naman at least mabigyan ko ng sariling version nyo ng story yung mga kwento nyo, no? And maraming salamat guys sa mga nakasubscribe sa Patreon. If you'd like to further support Hypergeek Podcast and Hypergeek as a whole sa content, you may support me on patreon.com/hypergeek with Kuya Balls. Shout out sa lahat na naka-all out attack na kay Sands, kay Maku, at sa bagong subscribe lang na si Leo Cavite, pare. Shout out sa iyo dyan sa Canada, no? Super solid na nag-subscribe sa all out attack. At maraming salamat guys kasi hindi nyo inisip mag-cancel na kahit matagal ako mag-release ng episode. Under Hypergeeks Assemble, shoutout pare kay Mike Rubio, kay RD Casimiro, kay Jeff Bahilot, at saka kakasubscribe lang din nung Pasko na kay Shani Rivera. No, maraming salamat guys. Hoping na sana sa mga upcoming games or topics na ipopost ko sa Patreon, makapagkwento kayo, no? And I will try to find a way na maikot yung storya nating lahat through one episode, gaya ng ginawa ko ngayon. No, so, personally, gusto ko lang sabihin na sarap ulit bumalik to do this podcast, no? Nagkaroon lang talaga ako ng writer's slump na during this January, and binigyan ko din talaga ng oras yung tropa ko sa Monster Hunter Rise. Makapaglaro. Parang na-miss ko sila eh. And gaya ng binagat ko kanina, iba pag yung mga
tropa mo, pinapasok yung hobby mo, no? Alam ko gamer naman sila pero naging busy kasi sila sa kanilang buhay. At sana ma-invite ko rin sila dito sa podcast para mapakilala ko naman sila sa'yo. No? Yung mga tropa ko na sila Michael, sila Baste, sila Patrick, yan mga tropa ko nung college. No? So shout out sa inyo guys. Sana matapos natin yung Monster Hunter Rise kasi binili natin yon. Sana makapag-commit tayo at ayoko maglaro nang wala kayo. Hypergeek as of now guys is my main content. And if you're still interested into other geek-related content such as short format content, gaya sa TikTok and sa Facebook, you may follow me on other social medias na nandito sa social link na to, no? Aside pa dun sa Patreon. I can highly suggest also na pasok kayo ng Zero City. This is the city that I'm making or creating na community ng Hypergeeks. Syudad pare, parang Maranite City ng Cyberpunk. Yan. Yun yung peg ko eh. Sorry if super geek, no? And meron tayong Discord server and Facebook group na sana hopefully makausap ko kayo doon and makachikahan ko kayo kasi nag-share din ako doon ng ibang mga contents na nagawa natin. No? Again guys, this is the first episode of Season 2. Maraming salamat sa pag-aantay at pakikinig dito sa episode na to. Out na muna si Kuya Balls. 3, 2, 1. Glad to be back. Let's go!